kayo'y nakapagpahinga. Ako po'y nakapagsimba na. Alam niyo po, 7 buwan ako hindi nakapagsimba. Ang unang pagsisimba ay yung Good Friday, no? Tapos Easter Sunday. At ngayon yung first regular Sunday na pagsimba ko. Well, hindi po mabuting balita. Ilang oras pa lang po napabalita na at least siyamang napatay at napakadami pong sugatan dito sa Vancouver na isang Asian na mahigit kumulang 30 years old ay sumalpak po sa pagtitipon ng mga Pilipino, no? At ito po ay tinatawag na Lapu-Lapu Festival, no? Napakalungkot po na ng pangyayari ito sa Vancouver kasi unang-una ang Vancouver, napakaraming Pilipino dyan. Hindi lang maraming Pilipino, marami pong Asyano, no? So hindi natin maintindihan bakit tinarget ang talagang Filipino gathering na Lapu-Lapu Festival nitong taong ito. Ang sabi po ng mga naunang balita ay medyo may meron daw ako atang psychiatric problem itong taong to, no? At sino naman talaga ang nasa tamang pag-iisip na talagang aaruruhin ang mga taong nagtitipon-tipon, nagsasayahan para mga bigyan ng parangal yung kauna-unahang bayani ng Asia na pumaslang sa puti, no? At siya po talaga ang pumaslang doon sa mga unang konkestador ng ating bayan, no? So malungkot na balita po ito, no? Siyam at least ang namatay at hindi pa nalalaman kung ilan ang sugatan kasi po ang ginamit ay isang SUV. May ganitong pangyayari din po kailan lang dyan sa New Orleans, no? Pero ito po talaga SUV ang ginamit at saka Volvo pa. So malakas po ang power niyan kaya naman hindi ako nagtataka na napakadaming sugatan. So malalaman po natin kung anong motibo talaga nung Asyano rin na umararo sa crowd at sana po kami po'y nagbibigay ng aming pagkiramay sa pamilya ng siyam na namatayan at sana po wala nang madadagdag pang mga masasawi dahil dito sa pangyayaring ito. So dumadami po talaga ang hate crimes laban sa mga Pilipino at ito po talaga targeted ang Pilipino kasi it's a Filipino festival, no? Lapu-Lapu Festival. So nagdadasal po kami sa mga naging biktima, pinagdarasal po namin ang mga naging biktima, ang kanilang mga naiwang pamilya at syempre pinagdadasal namin ang katarungan. Well, anyway, kahapon po linibing si Pope Francis at alam naman po natin na nagpunta doon ng iba't ibang mga heads of state kasama na si President Trump at ang ating President Marcos Jr., no? Well, ang nakita ko pong video, video pa ng isang American na news company na wala lang, hindi pinansin ni Trump si Marcos Jr., no? Bagamat meron namang isang video na nakipagkamay ata itong si Trump kay Marcos Jr. Ewan ko kung sapat na yan para sabihin tagumpay yung kanyang pagpupunta doon sa Vatican, no, sa paglilibing kay Pope Francis, no? Pero hanggang kamay lang ang nakuha ni Marcos Jr. At syempre, kung siya na may umaasa pa na mas marami pa po pwede mangyari dyan sa libing na yan, libing nga yan, no? Kaya siya narariyan dahil nga nakikipaglibing doon sa Santo Papa na kinikilalang pinuno ng Estado ng Vatican at syempre siya ay kinikilala rin na pangunahang disipulo ng Simbahang Katolika dito sa